Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Roque Medina. At ngayong araw po ay samahan ninyo akong pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. At ngayong araw po, December 4, 2024, araw ng Miyerkules. Ang title po ng ating devotion ngayong araw ay The Church is the Body of Christ. At ang paksa po natin ay magmumula sa Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. Sinasabi po rito, "And God placed all things under His feet and appointed Him to be the head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way." Sa Tagalog naman po, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. At para naman po sa ating katuruan ngayong araw, unang-una po, the church or Christ is the supreme authority of the church. Si Kristo po ang namumuno sa church, or ang church, marami pong misconception dyan. Akala ng iba na ang church ay tumutukoy sa struktura or sa mga infrastruktura na nakatayo. Bagamat kung titingnan po natin sa kung paano i-describe ng mga apostol ng Kristo ang church, ito po yung mga tigasunod ng ating Panginoon o yung mga taong tigasunod ng ating Panginoon. Si Kristo ang may supreme authority o siya ang namamahala sa lahat mga tigasunod niya. Sa ikalawa naman po, the church is the body of Christ. The church or tayo ay tayo yung body ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ang ating ulo, tayo yung kanyang mga katawan. Sa ikatlo naman po, the church continues the work of Christ. Yung mga tigasunod po ng ating Panginoon, which is tayo. Tayo po yung papatuloy ng mga ginawa ng ating Panginoon dito sa lupa. Kung paano naging example yung ating Panginoon, kung anong dapat gawin, marapat lamang na ating ipagpatuloy ito. Sa application naman po, give your utmost loyalty to Christ. Sa ikalawa naman po, trust that Jesus cares for the church as His own body. At panghuli, continue reflecting the character and works of Christ. Para naman po sa ating prayer, Lord Jesus, you are the supreme authority of the church, and I give you my utmost loyalty. Thank you for making us part of your body, caring for us deeply and leading us in love. Help me trust in your care and reflect your character in all I do. Strengthen me to continue your works with humility and faithfulness. Teach me to live in unity with others in the church, showing your love to the world. May my life bring you glory and draw others closer to you. Guide our church to honor you in all things, to your name be the glory. Amen.